Ibinigay na halimbawa ni Pangulong Noynoy Aquino ang hagupit ng superbagyong Yolanda bilang epekto ng climate change sa isinagawang pagpupulong ng iba't ibang bansa sa Paris, France. Balitang hatid ni Jam Sisante. It is time for a fair consensus to be finally reached. Our collective security depends on our ability to act. We must therefore move beyond recrimination, learn from the past, and work hand in hand to safeguard the welfare of our citizens and of the many generations to come. Sa kanyang talumpati sa harap ng world leaders sa Climate Change Conference ng UN na 21st Conference of Parties o COP21, nanawagan si Pangulong Noynoy Aquino na kumilos na upang labanan ang climate change. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansang pinakaapektado ng climate change na nagdudulot ng mas malakas na mga bagyo. At nasaksihan ito nang humagupit ang bagyong Yolanda noong 2013 kung saan namatay ang mahigit 6,000 katao. Kaya naman panawagan ni Pangulong Aquino magtulungan ng mga bansa upang mabawasan ang greenhouse gases na nagdudulot ng global warming. Nagbigay siya ng conditional na pangakong ibababa ng Pilipinas ng 70% ang greenhouse gas emissions nito pagdating ng taong 2030. In the name of all our citizens, we ask you to give our proposal for more climate financing for developing countries the consideration it deserves. Namuno rin si Pangulong Aquino sa pulong ng Climate Vulnerable Forum, isang samahan ng mga bansang lubos na apektado ng climate change. Itutulak nila na magkasundo ang halos 200 bansa na gawing mas mababa sa 1.5 degrees Celsius ang limit sa global warming, imbes sa kasalukuyang target ng ibang bansa na 2 degrees Celsius. It means above 1.5 degrees, it means bigger storms, stronger storm surges. It means a more intense drought. It means a lot of health impacts para sa atin. So talagang kailangan mas mababa. Ang aktor na si Dingdong Dantes na nagsisilbing Commissioner ng National Youth Commission, dumalo rin sa COP21 upang isumite sa Climate Vulnerable Forum ang resulta ng kampanyang Now PH na humihikayat ng agarang aksyon laban sa climate change. Naging personal na sa akin yung issue. Especially after sa lahat ng mga nangyari sa atin, hindi ba? Lahat ng mga bagyong dumating at ngayon makaka-experience ng tagtuyot. Siyempre, ang primary concern ko na ngayon ay yung safety at kinabukasan ng mga magiging anak ko at mga magiging anak ko. Bilang isa sa mga bansang pinakaapektado ng climate change, mahalaga ang boses ng Pilipinas sa COP21 dito sa Paris. Ang aabangan ngayon ay kung magkakasundo ba ang mauunlad at mahihirap na bansa sa pagpapatupad ng mga epektibong polisiya laban sa global warming. Jam Sisante, GMA News.